What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Simple lang naman yung tatalakayin natin ngayon. Paano nga ba mag-handle ng meeting? Ano yung kahalagahan ng pag-meeting? Alright, so bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe para na maabot natin yung 1K subscriber bago matapos itong taon na to. At the same time, pag na-reach po natin yun, magpapa-giveaway po tayo. Alright, so punta tayo sa ating topic ngayon. So, paano nga ba mag-handle ng meeting? Ano yung mga kahalagahan? Okay? So, punta naman tayo sa question na yon. Okay? Paano mag-handle? Una sa lahat, okay, i-handle natin ng maayos yung mga empleyado natin, okay, yung mga agent natin, para kahit papano aware sila sa mga bago nating systems or bago nating i-update na mga gagawin every month. Okay? Ako dati every month yung meeting ko. Kasi madami tayong mga celebration na gagawin. Okay? O kaya naman mga strategy every month. Especially kapag meron tayong goal. Merong goal yung company mo. Like for example, 1.2 million yung sales dapat. So kailangan galingan dito sa area na to, sa department na to, kahit ganyan, kailangan ayusin. So kailangan natin dyan ay yung magpa-meeting. Pangalawa, ano yung kahalagan ng pag-meeting? Anong kahalagan ng meeting? Ang meeting kasi dito kasi yung pwede kayong mag-grow, mag-usap-usap, ano yung mga strategy, ano yung mga opinion nyo, ano yung pwedeng i-improve sa business. Okay, kasi communication is the best key, okay, para mag-improve yung ating systems, okay naman yung ating business. Okay, kailangan natin yan sa business kasi kung hindi kayo magmi-meeting tapos labo-labo yung mga ginagawa, may mga nangyayari, hindi na nagiging maganda yung takbo ng business, mahihirapan po tayo. Kaya hanggat maaari, kailangan natin ng meeting every month. Okay? So, yes, mahirap yan sa una kasi wala pa ka bang empleyado. Pero pag meron ka ng agent, may empleyado ka na, okay, medyo pa-stress ng pa-stress, palaki yung responsibility. Pero sabi ko nga sa mga vlog ko, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Lagi niyong tandaan yan kasi Bible principle yan. Kasi kung sa maliit, hindi nyo kayang i-handle yung isa, dalawa na tao, hindi nyo kayang i-disciple, hindi nyo kayang turuan, paano kaya sa mas malaking organization. So, dapat ready kayo. Sa una pa lang, kailangan nyo na exercise, kailangan responsible na tayo sa mga ginagawa natin sa business natin. Kasi sa maliit sa maliit tayo magsisimula. Start small, think big. Start mo naman muna tayo sa maliit. Huwag natin biglayin kasi baka hindi tayo hinog. Kaya dapat darating yung time na talagang everyday tayong nag-i-improve sa buhay. Dapat tayo ay natututo everyday. Kaya nga itong vlog na to, hanggat maaari ay meron kayong matutunan sa mga experiences ko. Hindi to pansarili. Yes, meron tayong mga blessing na makukuha dito, pero at the same time, gusto ko na rin kayong matulungan para maiwasan yung mga kapalpakan ko sa pagninegosyo dati. Yun lang naman, basic lang naman, kailangan yan. Communication is the key. Okay, huwag natin tanggalin yon. Kung hanggat maaari, dapat patuloy natin padaluyin yung mga pag-uusapan natin sa negosyo. Ano yung mga kailangan gawin. Okay? Masalo pag mayroon kayong mga partner sa negosyo. Yun lang naman, meron pala akong ginawang libro para po sa inyo sa mga gustong magsimula ng negosyo, sa mga gustong yung mga merong problema sa negosyo. Pwede nyo pong mabasa dito sa libro na to, okay, kung bakit na nagkakaligo-ligo yung business nyo. Okay? So, sa libro na to, medyo may kamahalan, pero dito nyo malaman kung bakit nga bang mahal ito. Kung gusto nyo mag-order, click nyo lang po yung link, yung Facebook page link po natin sa comment section. Nakapin po doon, o kaya naman yung sa description po natin, andun po yung link yung Facebook page po natin. Huwag po natin kalimutan na i-like and follow yung Facebook page po natin dahil po bago lang po yung Facebook page po natin. Dahil yung Facebook page na po yan ay para lang po yan sa mga gustong mag-order, bumili ng ating libro. Okay, so dito naman tayo. Sana naging blessing po sa inyo to. At ingat-ingat po tayong lahat. See you on my next vlog. God bless. Bye-bye.